Back to school season tayo, so ito yung dalawang laptop na masabi kong bagay na bagay talaga para sa mga estudyante. Ito yung Asus VivoBook 16 at yung Asus VivoBook S16. Tara, try natin to. So kung ikaw ngayon ay naghahunting ng laptop na magagamit mo sa school, fortunately kaka-release lang ng mga panibagong laptops from Asus. Ang Asus VivoBook 16 at saka ang Asus VivoBook S16. Both laptops na hindi lang panibago ang design kundi sa specs at features na rin. Features na masabi ko actually bagay para sa mga estudyante ngayong 2025. Sa video na to, pag-usapan natin kung ano nga ba itong mga features na to, kasama na rin yung mga advantages at saka mga disadvantages na makuha natin with both laptops. And of course, kamusta ba sila para sa kanilang presyo at para kanino nga ba itong dalawang laptop na to. Pero syempre, bagong lahat, chine-check ko yung channel ko at ang daming nanonood ng mga videos pero hindi nagsusubscribe. So kung sakala, mag-subscribe naman kayo by clicking the subscribe button below, hit nyo yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos. At kung sakaling makatulong sa inyo ang video na to, sana naman i-like at i-share nyo na rin. For now, simulan muna natin with the design of both laptops. Looking at the VivoBook S16 at saka 16, masabi kong grabe, mas minimalist at saka mas sleek lalo ang kanilang mga panibagong laptop. Wala na yung mga kakaibang texture sa mga cover natin, mas maliit at mas minimalist na yung logo niya, mas manipis at saka mas portable na tong dalawang laptop na to. Actually, pagtatabi nyo sila, hindi nyo masyado mapapansin yung difference nila. Yung sa akin, yung main indicator talaga ay yung color nila, kung saan for the Asus VivoBook S16, available lang to in the color matte gray, and then for the Asus VivoBook 16 naman, available to in the color quiet blue. Quiet blue na very dark blue shade lang talaga siya, almost black na talaga. And then yung isang indicator pa nila ay yung kanilang logo na medyo magkaiba yung font na ginagamit nilang dalawa. In terms of build quality ng dalawang laptop na to, gumagamit sila ng metal chassis, and upon using yung flex test, wala tayong masyadong flex na nakuha, which is very surprising for a 16-inch laptop. Even dito sa screen, hindi gaano yung flex na nakuha ko. Meron silang military standard certification pareho, so syempre mas panatag tayong gamitin to kahit saan, lalo na for students dahil dadalhin mo sa school, dadalhin mo sa bahay, so syempre plus points yun para sa akin kung may gantong certification na nabibigay ang mga laptop. In terms of display, dito natin makita yung main difference ng dalawang laptop na to, kung saan for the Asus VivoBook 16 nakakakuha ka ng isang 16-inch laptop. Meron siyang WUXGA na display, IPS level na yan, up to 300 nits brightness. And then for the Asus VivoBook 16 naman, meron kang 16-inch display din. However, mas upgraded yung specs na nakukuha mo. Naka-WQGA display na siya, IPS level din yung kanyang panel, mataas na 144Hz refresh rate, which is quite uncommon for laptops at this price point, and then mas mataas na 400 nits screen brightness. In terms of color accuracy, mas maganda din ang color accuracy na nakukuha sa VivoBook S16. So if ever habol nyo yung magandang color accuracy kasi gagamitin nyo rin siya for work o kaya for creative use, definitely go with the VivoBook S16. Of course, kung hindi nyo naman priority yung mga gitong bagay, okay na rin kayo sa laptop katulad ng Asus VivoBook 16. For the keyboard, pareho sila may full set ng white backlit keyboard. Okay naman yung typing experience ko, quite typical for laptops at this price point. And then for the touchpad, masabi kong mas malaki yung touchpad nila compared to other laptops at this price point, with the VivoBook S16 having a slightly more bigger touchpad compared dito sa VivoBook 16. For the webcam naman, pareho sila may Full HD webcam, and upon testing, mas maganda yung quality na nakukuha ko dito sa VivoBook 16, which is quite surprising kasi mas mababa ang presyo niya compared dito sa Asus VivoBook S16. Pareho namang okay yung quality nila, pero kinatutuwa ko lang for laptops at this price nag-o-offer sila ng Full HD webcam. Pareho sila may privacy shutter dito sa taas, which is syempre a good thing for students. In terms of audio naman, naka-dual speaker sila pareho. However, upon testing, mas maganda yung quality at saka mas malakas yung volume na nakukuha natin sa VivoBook S16. Hindi naman to ganun kalaking difference para sa akin, so kung hindi rin priority para sa inyong audio, hindi ito magiging deal breaker sa inyo.
isa sa mga pinaka-important na bagay para sa akin for students ay yung portability ngayon ng mga laptop nila. With the VivoBook S16 at saka VivoBook 16, definitely nakukuha natin to with a very thin form factor. Mas manipis nga lang ng konti ang VivoBook S16. Nakakatuwa lang to dahil kahit na 16-inch laptop sila, madali mo silang mapapasok sa bag at madali mo rin silang makakarga, weighing at only 1.88 kilograms para sa Asus VivoBook 16 at saka 1.74 kilograms naman para sa Asus VivoBook S16. Aside pa dyan, another important factor sa portability ay yung battery life. And with the new ARM architecture ng kanilang mga processor, definitely nakakapag-deliver ng magandang battery life ang dalawang laptop na to. With 70 watt-hour battery para sa S16 at saka 50 watt-hour battery naman for the VivoBook 16, and nakakakuha tayo ng mataas na battery life, good enough para magamit nyo siya the entire day nang hindi kayo gumagamit ng charger. Lalo na pagdating sa school, yung mga classroom natin, very limited din yung mga plugs nila. So, hindi all the time magiging available to para sa atin. Although hindi ko nakukuha yung mga value na minamarket ng Asus pagdating sa dalawang laptop na to, masabi ko pa rin grabe lang yung improvement ng panibagong Asus VivoBook 16 at saka S16. Compared to before kasi, mahaba na para sa akin yung mga 7 hours or 8 hours. However, pagdating sa dalawang laptop na to, nag-average sila ng around 18 hours pagdating sa ating battery test. 18 hours na more than enough na para sa karamihan sa atin. Most likely kasi yung value advertised by Asus, naka-low battery mode siya, tapos wala gaanong programs na nakabukas, and hindi nakakonect sa Wi-Fi, pero para sa akin, sobrang impressive pa rin ng ganitong battery performance coming from Windows laptops. Syempre, yan yung may explain ng kanilang ARM architecture processors na mamaya i-discuss natin dito sa video. Doon muna tayo sa charging ng dalawang laptop na to. Gumagamit sila pareho ng 65 watt USB-C charging. So if ever man, pwede nyo gamitin yung charger niya pati sa mga cellphone nyo, which is a good thing lalo na pagdating sa mga students na, ayun nga, meron na tayong mga books na dinadala. Ayaw natin magdala na magkaiba pang charger for both phones at saka laptops. With regards to port selection naman, nakompleto naman nila yung mga essential or yung mga necessary. Nandito sa left side ng inyong laptop, dalawang USB Type-C port, HDMI port, isang USB Type-A port, at saka ang kanyang audio jack. And then dito naman sa right side isang USB Type-A port. Hindi built-in ang SD card reader sa laptop na to, so I do suggest magdala pa rin kayo ng dongle. Pero hindi naman yun malaking deal breaker talaga para sa akin. Itong dalawang laptop na to, tinatawag na natin sila mga Copilot Plus PC or Copilot Plus laptop. Indicated ng kanilang dedicated Copilot key dito sa kanilang mga keyboard. Ano ngayon yung mga advantage ng Copilot Plus na mga laptop? So with Copilot Plus kasi, aside doon sa Copilot chatbot na nakukuha natin, meron pa siyang improved performance kung saan mas matindi yung research data and features na pwede nyo makuha sa Copilot na chatbot, as well as yung mga improved na features na nakukuha natin sa kanya mga built-in programs like Paint. With Paint kasi ngayon, meron na kayong co-creator na pwede kayo mag-generate ng images, mag-select ng mga objects na hindi nyo usually nakukuha sa programs like Paint. Kasama na rin yung Copilot Recall feature para pwede nyo mabalikan any activity na ginagawa nyo with your laptop, especially kapag mahilig kayo mag-multitask na andali nyo malimutan kung ano ba yung ginagawa nyo kanina, or kapag nakakapag-close kayo ng program or mga files na nalilimutan nyo na kung ano yung ginagawa nyo. Isama nyo na rin dito yung Microsoft 365 with Copilot na ayun, may Copilot features din para mas mapadali yung paggawa nyo ng paper, paggawa nyo ng research, pag-organize ng paper or article na ginagawa nyo. So, na actually malaking bagay to pagdating sa school na ang dami mo nang ginagawa and makakatipid ka sa oras sa pag-aayos ng format ng mga papers na isasubmit mo through these features. So malaking bagay para sa akin yung magandang feature ng Asus VivoBooks dahil ayun, alam naman natin makakatulong talaga to pagdating sa school. Hindi lang ito yung mga feature na masasabi kong gimmick lang talaga, very useful talaga pagdating sa school. Another extra feature pa na available specifically sa mga panibagong Asus AI laptop ay ang kanilang tinatawag na Story Cube. With Story Cube, through the use of AI, inaayos or minamanage ng laptop nyo lahat ng media na laman ng inyong laptop.
photos, videos, lahat yan, i-organize niya. Depende sa kung paano nyo kailangang ma-organize yan. So, lalo niyang inaayos syempre through time. And pinakita sa amin to ng ASUS nung product launch. And grabe, natuwa lang talaga ako sa kung paano na-implement ng ASUS yung AI feature pagdating sa kanilang mga laptop na di na kayo mahihirapan maghanap ng photos, di na kayo mahihirapan mag-organize. Lalo na kung hindi kayo mahilig talaga mag-organize ng mga photo, yung ASUS Story Cube na yung mag-organize niyan para sa inyo. So far, meron kayong long battery life, very portable na form factor, and also yung mga Copilot Plus features na hindi natin makukuha from laptops na na-release a year ago or 2 years ago. Lahat yan possible through the ARM architecture ng processor ng ASUS VivoBook laptops. With these laptops kasi, parehong naglalaman ng ASUS VivoBook 16 at saka ASUS VivoBook S16 ng panibagong Qualcomm Snapdragon processors. Specifically, yung Snapdragon X1 na processor. With this, meron na rin siyang built-in na Qualcomm Adreno GPU at saka Qualcomm Hexagon NPU. Ano ngayon yung mga ibig sabihin nito? So para sa mga sanay with cellphones, madalas na encounter natin yung Snapdragon na chipset. Ngayon gumawa sila ng mga processor para sa mga laptop na gumagamit ng ARM architecture. With ARM architecture kasi, to simplify, parang ini-imitate nila yung mga chipset na nakukuha natin from phones that delivers long battery life at saka portability na hindi mo kadalasan nakuha pagdating sa mga laptop. Dito natin na-achieve ngayon yung napakahaba na battery life na nade-deliver ng ASUS VivoBook 16 at saka ASUS VivoBook S16. Aside pa dyan, ito rin yung reason kung bakit sobrang portable ng dalawang laptop na to, and with the added NPU pa, mas efficient yung energy consumption niya at saka yung pag-run niya ng mga programs on these laptops, giving you much better performance and allowing you to have Copilot Plus on these laptops. So medyo nag-work talaga lahat to together para ma-provide sa inyo yung best laptop possible na para sa akin, bagay na bagay itong mga features na to para sa mga estudyante. Aside pa dyan, gumagamit ng 16GB LPDDR5X na RAM tong dalawang laptop na to, much faster compared sa LPDDR5 na RAM, at saka meron din silang 512GB ng PCIe Gen 4 SSD na storage. Syempre, tinest out natin sila at benchmark at nakakuha tayo ng mataas na performance on these laptops. Mataas na performance na for programs na gagamitin nyo sa school, even for photo editing, video editing, and for some rendering work, definitely makakapag-perform ng maayos both ASUS VivoBook 16 at saka ASUS VivoBook S16. Bagay na bagay for school and also for rendering, creative, and graphical work na pwede natin gamitin sa school, especially for the ASUS VivoBook S16 dahil sa kanyang mas magandang screen with higher color accuracy, mas magandang contrast, mas magandang quality, and also yung improved audio na rin on this laptop. Performance-wise, pareho lang talaga yung nakukuha natin on these laptops. Pero parang mas pina-premium lang yung features ng VivoBook S16, mas premium yung audio, mas premium yung video, and mas premium yung build quality ng laptop na to. However, syempre, meron pa rin tayo mga compromise na makuha on this laptop. Masyado ko naman atang in-oversell ang ASUS VivoBook S16 at saka VivoBook 16. So when purchasing these laptops, dahil gumagamit sila ng panibagong ARM architecture as compared doon sa mas conventional na x86 architecture, and with these laptops, hindi lahat ng program efficiently mag-run. Specifically, mga gaming programs. So, hindi ko alam kung ito ay magiging deal breaker sa inyo, pero para sa mga magulang na nanonood ngayon, mahihirapang mag-game ang mga anak nyo sa mga panibagong ARM architecture laptops. Ang karamihan ng mga programs na nag-run on these laptops ay mga productivity-based programs talaga. Katulad na lang ng Microsoft Office, Adobe programs, rendering programs, yan mag-run talaga dito. Pero I've tried games on these laptops. So far, selected games pa lang talaga yung efficiently mag-run dito. So kung gusto nyo talaga mag-focus on school, definitely isang magandang option ang mga ARM architecture laptop na katulad ng ASUS VivoBook 16 at saka S16 para sa inyo. So, ayun, ewan ko na lang sa mga magulang kung hindi nyo pabilhin tong dalawang laptop na to. Ngayon, kung sakaling bibilhin nyo nga ang ASUS VivoBook 16 at saka VivoBook X16, magkano nga ba sila? For the VivoBook S16, ito ay nagkakalagang 45,995 pesos.
And then, para naman sa mas premium na Asus VivoBook S16, ito ay nakakahalagang 50,995 pesos. Ngayon, if you purchase any of these two laptops, pareho na silang may installed Microsoft Office Home 2024. Siyempre, very useful for students. Aside pa dyan, meron silang 2-year international warranty. So if in case aalis kayo ng bansa, panatag din kayo with these laptops, and 1 year ng accidental damage warranty. So hindi rin kayo careful pagdating sa mga laptop nyo, syempre mas panatag kayo with an Asus laptop. Lastly, if ipipurchase nyo sila before September 30, meron kayong free Asus Marshmallow mouse na makukuha worth 1,790 pesos. So mas makakasulat kayo na maigi with the Asus VivoBook 16 at saka VivoBook S16. Both great laptops for students ngayon 2025. So kung kayo laptop hunting mode talaga at naghanap kayo ng magandang laptop to help you focus, lalo na sa mga estudyante, with great features katulad na lang ng long battery life, portability, and performance, lahat yan nadedeliver ng panibagong Asus VivoBook 16 at saka Asus VivoBook S16. Yan na masabi ko sa mga panibagong laptop ng Asus. Medyo mahaba ata tong video na to, dalawang laptop ba naman kasi yung pinag-usapan. Hopefully, nahanap nyo or hopefully na-confirm nyo kung ito na nga ba ang mga laptop na dapat nyong kunin. Again, kung sakaling hindi ka pa nakasubscribe, grabe, pause na ako. Mag-subscribe ka by clicking the subscribe button below. Hit mo yung bell icon para mabigkas sa mga susunod na videos, at kung sakaling nakatulong sa yung video na to, like at i-share mo na rin. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guy. See you next time. Ingat! Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.